PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Pondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Pondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Hi, what's up mga chong, and welcome po dito sa ating channel. It's nice to be back here for another react chong, no? Anyway, before we start, I just want to say hi. Kamusta po sa ating mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, no? At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at nasa ligtas na lugar at tahimik. Well, I don't blame you guys, no? Alam naman natin ang nangyayari sa ating bansa Pilipinas kung saan tayo po ay parang chaos sa ating bansa diyan. And it's so sad, no? Up to now, every time we started our vlog here, I'm saying how are you guys? Are you okay? Instead of saying let's enjoy, love our country. Although we love our country, that's why kaya nga tayo malungkot dahil nga masyadong magulo ang gobyerno, ang politiko sa ating bansa. And it really affect the Philippines, the Filipino. Kaya tayo nagkakaganyan. But anyway, before we start, I just want to say hi po sa ating mga overseas Filipino workers. Hi, kamusta po kayo diyan, no? At kayo po ay sana ay nasa mabuting kalagayan, no? At kahit ano po mangyari, kami po ay malaki ang respeto sa inyong mga overseas Filipino workers at kami po ay saludo po sa inyo, no? Yan. Yan po si Chong, no? Si Chong Tong, no? Yep, at sana po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan at again, always take care of yourself and no matter what, no, always watch your health, no? At yan ang ating puhunan sa ating ibang bansa. Remember, wala po tayong karamihan po sa ating mga OFW ay nag-iisa or dalawa or what, malayo ika nga sa pamilya. Kaya nga kayo nandiyan sa ibang bansa dahil para tulungan ang ating mga mahal sa buhay, okay? Yan ang tinatawag na bayani. Hindi po yung dollar remittances, no? Kaysa naman po ubusin na lang ni tambalos-los yung pera nyo, ay mas maganda sabihin talaga at ang katotohanan ay kayo po ay bayani para sa inyong mahal sa buhay at sa bansang Pilipinas. Okay, so again, maraming salamat po sa inyo lahat at sana po ay kayo ay lagi mag-iingat. Okay? Alright. At syempre po, no, before we start also again, let's subscribe naman tayo, like video, share, you know. And again, importante sa akin yung mag-comment kayo. Marami nagko-comment, positive or negative. It doesn't matter. I mean, we answer our best, no? Kung may negative nagsalita sa atin dito sa ating channel, we answer that, no? In fair, okay? Wala pong pikol-pikol dito. Ganun talaga. May kanya-kanya tayong mga opinion, kanya-kanya paniniwala, at kanya-kanyang parang pakikisama, ika nga. Okay? Alright. Okay. Now we're here. Let's talk about, about OFW, no? Hindi po sa tayo galit sa OFW or what. Isang OFW, no? Ang galit na galit dahil po ang kanyang pamilya ay instead na makaalis from Naya papunta sa kanilang bansa ng tahimik, dahil kumpleto naman sa papeles, ay inipit pa ng mga taga-Naya officer dito, doon sa Pilipinas. Alam niyo mga chong, talaga nakakalungkot, no? Dati-dati ng panahon ni Tatay Digong, talagang wala tayong nararamdaman ganyan. Kasi nga, si Tatay Digong mismo ay maka-Pilipino. He wanna make sure, he's not perfect again, he wanna make sure na ating mga kababayan ay nakakauwi ho ng free or at ease, peace of mind. Pero sa nangyayari ngayon sa panahon ni Bangat, ay talagang ang daming eksena, ang daming problema. Nandiyan yung talimbala ulit, di ba? Tapos yung bukas balik-bayan back. Hindi pa nawawala din yung pahingi naman dyan, kahit 500, di ba? At syempre, no, lately lang, no, last year yata yun, ay isang babae, no, bata-bata, kumain ng dolyar, no? Para hindi siya mahuli, pero wala na siguro yun, natanggal na, baka kinasuhan pa, no? Pero kita nyo yan, no?
sa pagkain ng pera, talagang nagsisimbolize na ang presidente ay ganun din. No? But anyway, ganun talaga ang buhay at ika nga, weather lang dyan and we just hope na magbago na ito. Pero who knows? We don't know yet. Lalo na ngayon parating ang ating eleksyon ay hindi natin alam. No? But anyway, let's talk about the OFW. Naggalit na galit tungkol po sa nangyari sa Naya. I-share lang po natin ito. Although alam ko na marami na nakakita nito, I wanna share it too dahil malaki respeto ko sa mga OFW, no? At gusto ko i-share to sa aking channel. Here we go. Nagalit ngayon ng isang Pinay sa immigration ng Pilipinas. Putragis talaga. Nakakagigil kasi visa tinatakan na, hinold pa ng isang oras, alam nila na flight na. You doing this every other people? You are scamming the service, you know? I'm gonna sue you by the lawyer. Ang matiwasay sana na transaksyon sa immigration ay nauwi sa hindi inaasahang konsumisyon. Actually, ano to ang sabi nga nitong OFW na to na kumpleto na sa papeles. Alam niya naman yung ginagawa niya eh. She just wanna make sure na walang hassle na mangyayari. Pero may nagyari pa rin. No? Kaya nakakalungkot mang isipin na instead na makaalis ang ating kababayan upang siguro sa the way she talk or the way she told the story is parang ika nga ay parang magkasama-sama sila pamilya, temporary, hindi naman permanente. Which is, dapat ang Naya, alam naman nila kumpleto na po sa papel. Dahil sabi niya nga, na kumpleto na lahat-lahat ang papeles para wala ng problema, pero naipit pa rin sa Naya. Alam nyo, ma'am, pera lang yan. Pera lang ang hinihingi ng mga hayop na yan. Kaya ganyan yung mga yan. Ganyan sila kagarapal ngayon. Mana sa presidente ng Pilipinas. Na nagdulot ng pighati sa panadusan ng masayang pagkikita ng magkapatid. Ayon kasi dito kay Kabayan, ginawa umano niya ang lahat ng preparasyon para maging madali sana ang pagdaan sa immigration. Pero sa kasamaan palad, ay pinapahirapan pa di umano ang kanyang mga kaanak. Sa kabila ng kumpleto na raw sana ang mga ito ng mga papeles, ay pinagtatanong pa umano ito ng kung ano-ano. Na ayon pa sa post ni Kabayan, tila nakaplano na umano ang pag-upload sa kanyang kaanak dahil sa may nakasulat na umano sa ticket na offload. Yung pamangkin ko tsaka yung ate ko, 25 days vacation dito sa Japan. Lahat ng dokumento na pinasa sa immigration dyan sa Philippines, kumpleto at approved. May visa sila for 30 days. 25 nga lang ang ipastay ko sa kanila para hindi sila magiri-giri. At mayroon ako... Biro mo yun, nakaplan na kay ate yung nangyayari doon, yung gagawin niya sana sa kanyang pamilya. She just wanna see the family. Maybe she just wanna pasyal-pasyal yung kanyang pamilya sa Japan. Japan yata ito, para naman matuwa ang kanyang pamilya kapatid. No? And ganoon tayo mga Pilipino, hangga't maaari, let's bring our family sa bansa na tinutuluyan natin, maipakita o magstay na lang or what, it's up to them. Pero what I'm saying is, kumpleto na nga naman ng papeles, ano pa ang hinahanap ng Naya rito? Ang Naya siguro hindi pa nagsasalita kung bakit. Kaya, ang laki talaga ng problema sa Naya. Kaya kayo mga OFW, kung uuwi kayo ng Pilipinas sa Naya, humanda kayo sa pwedeng mangyari. Huwag kayo masashock. Dahil, lalo na mga OFW, yan daw ang tinatarget ng mga taga-Naya, mga hayop na yan. Pero yung ibang nationality, hindi nila ginagawa yun. Siyempre, takot sila eh. No? OFW ang binabanatan nila. Can you imagine that? I'm not saying na sana yung ibang, lahi. Ibig sabihin, naghihirap na yung mga OFW sa trabaho tapos ganyan pa binibigay ng sakit ng ulo na kapwa Pilipino pa. Again, I'm not saying na sana ibang lahi na lang ang banatan nila. Although, dati naman, di ba, binanatan din nila ang, di ko lang, Malaysia yata o Thailand. Nila, almost nakawan nila ng pera, di ba? So, kukupita sana nila, di ba? So, what I'm saying is, sana wala talagang ganun. No? Kahit sa OFW, sana magandang treatment. Pero itong ibang Pilipino sa Naya, mayayabang talaga eh. Pag alam nilang OFW ka, galing ka sa mga Asian country, basta pag OFW, iba ang tingin nila. Diyan ako nabubwisit eh, yung mga hayop na yan eh. Yung guarantor letter na bitbit nila dyan sa airport that I shoulder everything ng mga expenses, lahat-lahat. Bakit hinold? May visa tinatakan na, hinold pa ng isang oras, alam nila na flight na. Giit pa ni Kabayan, gusto sana di umano itong tawagan ng kaanak upang maisama sana siya sa mismong pag-interview ng mga taga-immigration sapagkat siya naman daw umano ang garantor pero di daw di umano pumayag ang mga tauhan ng immigration. Bakit hindi pumayag? Usually pagka ganyan, kahit dito sa US, pagka may ganyan problema halimbawa, ang talagang hinahanap nila yung source. Kung bakit kayo pupunta rito o bakit kayo pupunta. Sino ang sponsor nyo? Sino ang tumulong sa inyo? We need to talk to them. We need to ask them. Pero dyan sa Naya, bakit hindi siya sinama sa usapan? Bakit? Dahil takot. No? Kasi ang habol lang talaga ng Naya na yan, yung mga opisyal na yan, ay pera. It's all about the money pagdating sa Naya. Pinagbabawal siya mag-cellphone. Pinagalitan pa daw yung pamangkin ko dahil bakit daw nag-picture. I want to get their names kasi nga, bakit nila hinold ng one hour tapos nabiyaan sila sa... Normally, dapat talaga, as a Naya officer doon, public yan. If they ask your name sa mga Naya officer, kailangan ibigay nyo. Kasi public kayo eh. You are serving the public. Hindi kayo private. Kung private kayo, yeah, you have the rights to give, not to give your name, pero you're working in the government. Kaya kailangan nakabigay ang pangalan nyo. Kaya it's really ugly sa Pilipinas talaga. Napakapangit
unfortunately, it's so sad. No, simula nang umupo ang bangag, ay talagang nagkabangag-bangag na ang Pilipinas. Sa kuan, nabian sila sa airplane. Ngayon, ang airplane naman, pinababayad sila ng 14K para ma-rebook dahil fix nga yung nila flight. Ngayon, sino mag-shoulder yan? Sinong nanggipit sa kanila? Kaya't galit na galit itong ating kababayan dahil nasayang lamang daw ang pamasahe. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit mga kababayan? Na-trauma na nga ang kanyang mga kaanak. Ang ticket na nagkakalaga umano ng 14,000 pesos ay nasayang lamang daw dahil sa kagagawan umano ng immigration. Kaya't bumili umano siya ng panibagong ticket na umabot ng 26,000 pesos na dapat daw sana ay sagot ng immigration. Sapagkat ayon dito sa ating kabayan, ang immigration naman daw ang dahilan kung bakit naiwan ng eroplano ang kanyang mga kaanak. Kaya't nanawagan ito ng tulong sa publiko na ipakalat ang kanyang video para mapaabot umano sa Yan, okay. Don't worry ate, naikalat na natin ng video. Isa ko sa nag-share ito. Kaya kayo mga OFW, yan ang nangyayari ngayon sa atin, sa Naya. No, hindi ko alam sa Clark. I'm not sure yet. Hindi pa tayo nakakapunta ron. Pero sa Naya, ganyan na po kagarapan ulit since umupo ang bangag. No? At saka si Bautista na umalis na pala, hindi na siguro kaya stress, hindi niya rin na kaya, walang kwentang tao. Okay? Alright. At yan po ang nangyari sa OFW, relax lang kayo at siguro baka magbago naman po. Okay, well, bago tayo magpatuloy, isa munang good news ang Tatay Digong, no? Si Tatay Digong, no? Asa na? Yep, si Tatay Digong po ay may good news from his lawyer. Pakinggan po natin. Ako si Attorney Nicholas Kaufman. Nagagawin ito ang lahat upang mapauwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kaufman, batid ng dating Pangulo na marami sa kanyang mga taga-suporta ang umaasa na makakalaya na ito. Tiniyak rin ito na walang natatanggap na political pressure mula sa Philippine government o foreign entity ang legal team ni dating Pangulong Duterte para ikompromiso ang pagkamit nito ng patas na paglilitis. I don't know what done deal they're talking about. As far as I'm concerned, I'm going to do everything possible to get him back to the Philippines as soon as possible. Thank you, sir. What I believe was inappropriate was the failure by the Philippines government to afford the former president his due rights under Philippines law and under the Philippines Constitution. Alright, thank you, Attorney. Sana nga po mangyari yan, no? At para makauwi ng ating Tatay Digong at mag-enjoy naman ng kanyang life sa mga pamilya niya at sa Davao. Lalo na ngayon, mananalong mayor yan. He needs to be there to take care of the city. Okay? Alright, let's talk about our really main topic, no? Ang sinasabi nilang napakahusay, napakagaling magsalita, napaka-honest na tinatawag nilang itong taong ito na unclear. Yan po. Si Unclear po ay isa sa ating pag-uusapan kasi since nung umupo siya bilang USEC spokesperson ng ating bangag ng Malacanang ay wala na nangyaring maganda. Puro mga since na nakaupo siya, puro sa Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, obsessed to kay Tatay Digong. Damay nila sila Sara, sila Paolo, sila Kitty, sila Baste, no? Ay parang obsessed to sa mga Duterte. And then I think, no, the way I see it, hinayar to ng Malacanang dahil sa bangag para lang tirahin ng Duterte, no? Pero as a spokesperson, hindi ko akalain na ganito pala ka-clueless to tao to. At saka kabobo talaga. Kaya ngayon, alam ko na kung bakit nagbablog to. Baka nga walang masyadong wala siya client. I guess marami pa naman naniniwala sa kanya, lalo na mga Dilawski, no? Ay alam naman natin na certified Dilawski to, di ba? Kaya nga ang dilaw at ang pula ay magkasama na, di ba? Wala nang oposisyon. Kaya nga ito nasa likod ko, no? Ang PDP straight laban. Yan ang bago nating oposisyon at syempre po si Vice President Sara. We need that, no? Para pa i-balance. Pero ang dilaw, wala na yan. Katulad nga sinabi nila, sila ang kumakain ng sinusuka ng mga pulawan, di ba? Yikes! Anyway, tuloy na po natin ito ang walang kwento-kwentong tao na to na hinay lang para tirahin ng Duterte. Katulad nga na sinabi sa atin, sabi niya raw hindi siya attack dog. Hindi po. Attack lang. Okay, yan ang kanyang kontrata. Can you deliver? How can I deliver, sir, ma'am? Can you attack the Duterte? Sabi niya, oo naman, marami akong ano yan, marami akong mga documents na sila tirahin. Okay, you're hired. I'm in. Ay. Anyway, pakinggan po natin yung kanyang ka-clueless katangahan sa pag-iintindi, sa pag-interview ng Ted Filon. Okay? Here we go.
pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ng paglagana po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi nababahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang Kung fake news, bakit sila nababahala? Yung ibang tao kasi kumatino at alam nilang ginagawa nila at alam nilang wala silang ginagawa masama. Kahit tira pa ng tira, okay lang. Huwag pasilin yan. Diba? Although yan ang ginagawa ngayon ng mga bangag, pero nakikita naman talaga sa movement nila, sa actual na ginagawa nila, ang kapalpakan ng administration na to. Kaya sinabi ni ma'am na fake news nga. Fake news. Sabi natin fake news, di ba? Pero ba't nababahala? Kung fake naman ba't ka mababahala? Anyway, pakinggan natin ang pinaka-unclear ng bansa. Up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino. Yes, nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan. Kailan mo kinakausap ang Pangulo? Ang balita nga namin, hindi mo raw nakakausap. Siguro, si Bersamin nga, hindi kayo nagkakatugma ng mga sinasabi. Well, siyempre, sabihin na lang ito. May picture kami. Ni BBM na nagkakausap kami. Video, paano yung video? Wala ba? Ay. Kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi na dapat kang matuwa kayo dahil ang Pulse Asia lagi kayo nilalagay sa magandang rating Kita nyo yung mga recycled senator yung tumatakbo. Lagi sila nasa top 12. Pulse Asia yan, tsaka SWS. Bakit yung sasabihin fake news ko? Diba talaga, madam? Namin, ito bang mga tao, yung mga respondents ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa asan yung trabaho pinakikita niya? Do you have any proof na nagawa niya na ito? Do you have any proof na naituloy niya ng nakarang administrasyon na naitinuloy niya na hindi natapos sa nakarang administrasyon? Ito ba'y naituloy niya? Nasaan? Di ba? Kaya pinagtatawanan, tira ka ng tira, wala ka naman pinakikita. Batas at naaayon sa tama. Kumbaga, hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero, sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para malaman natin. Hindi raw nababahala, pero, di ba? Alam mo, unclear, kung hindi nababahala ang ama mong bangag, hindi nila papasin niya, tuloy lang ang trabaho. Pero, look what you guys doing. I bet, every time na nasa press conference ka, para magbalita, it's always Duterte. I guess yan ang kontrata mo sa kanila, Duterte. Kung yung mga respondents ba talaga, ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno? May mga respondents ba na hindi alam yung mga serbisyo na maaari nilang makuha? Dito pa lang mga chong, iniisip niya, inaasahan niya na kailangan yung mga nagsasurvey na tinatanungan nila sa survey ay dapat yung sineserbisyuhan ng gobyerno. Paano naman yung in general, yung mga middle class, yung mga mayayaman na limbawa, na hindi sila nasisilbihan masyado ng gobyerno? So, ang ibig mo sabihin, pag ang isang mayaman, mayaman na interview ng isang surveyor, at hindi niya naman kailangan natulong sa gobyerno dahil okay naman siya, stable naman siya. Pero sinabi niya, palpak ang bangag! Dapat siya palitan na! So sasabihin mo, hindi kasi yun, hindi siguro nakakuha ng service ng gobyerno, bla bla bla. Ito ang problema mga chong. Lagi nilang pangangalandakan na kailangan may service ang gobyerno. Instead na bigyan nila ng independent ang isang Pilipino na magsumikap, ay lagi nilang sabihin na kailangan umaasa sa gobyerno. Kaya pala masama kami dyan kasi hindi siya nabibigyan ng gobyerno. The thing in the survey is, para sa akin, the way I understand it, when you survey something, it's general already. No matter what, kahit driver ka, mahirap ka, mayaman ka, middle class ka, it's in general. Ano nangyayari? Pero itong taong to, lagi niya pinalalabas, kasi kailangan baka kuya ba ay nasa-servisan ng gobyerno o sila ba ay nasusuhulan ng fake news. Para pinalalabas niya rito na ang Pilipino hindi marunong mag-isip. Kapag may nagsabi sa kanila, ay yun agad na paniniwalaan. Although meron talagang gano'n sa Pilipino, pero hindi lahat. Ang problema kasi, itong taong to, parang nire-reverse psychology niya Diba? Parang pinalalabas niya na pag tinanong siya ng gano'n, maglalagay siya ng isang bagay na ibabalik. Para yung taong nagtanong sa kanya, mag-iisip din. Instead na sagot na gusto na nagtanong, mag-iisip din. Yun ang ibig sabihin. Tuloy na!
mga ayuda na maaari nang makuha mula sa gobyerno. See? Saan ba ang mga respondents na ito? Dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno. So sinasabi natin na baka yung iba Sabi saan ba? Alam ka naman sabihin sa'yo ng mga nagbigay ng sagot ay kung saan sila nakatira. Di ba? Kaya, ang importante, sa Pilipinas nag-survey. Oh my gosh! influenced by fake news dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons daw ay yung pagtaas ng inflation rate. Pero di siya at Sir Ted, Ayun na. ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. Oh, From yeah? 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. Wow. So medyo paano mare-reconcile yung ibang ganung bagay na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi natin depende yan paano ba sumagot yung respondents, paano ba yung tanong. At sabi nga Ito pa nakakatawa, ito hindi ko siya nag-gets. Bakit kailangan the way that may survey nga siguro naman kung paano ba to? Pati ako nalilito lang. Siyempre kung nagsasurvey yung mga surveyor, siguro ibibigay sa inyo kung ano yung mga tinanong. Di ba? It's hard, no? Dapat, di ba, as a PCO, kailangan meron kang kopya nun. No? Para malaman mo, ang presidente ba ay bangag? Ang presidente ba ay magaling sa trabaho? Di ba yun lang naman ang basic na pwede nyo maintindihan? Pero ito, parang, kailangan alam ba nila yung tanong ba ay tama? Ay nasa posisyon ba? Parang ganun No? Pati ako nalilito na mga... nagkausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary Laguesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom. Nagagawa ng hindi story. lang isang beses, isi-survey yung pamilya. Bla. Isang beses, baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon. Diba? So, ang ginawa po ng DSWD is patuloy pong minomonitor, let's say itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po, na-survey kayo na itong araw na to at kayo'y gutom, sabihin niyo talaga, gutom kayo. Hindi po ba? So, dapat ang pag-survey... Ay. Kaya kayo mga surveyor, siguraduhin nyo na lang, bago kayo mag-survey, sa isang taong tanungin nyo muna, Sir, Ma'am, kumain na ba kayo? Uminom na ba kayo ng tubig? Okay ba kayo? Yan, dapat yan, isasama nyo na yan sa inyong survey. In that way, isampal nyo rito kay Castro. At sabihin, Ma'am, ito pong sinurvey namin, mabusog po ito. Hindi ko alam kung alam talaga ni Castro ang ibig sabihin ng survey. Na, kung mapapanood yung ibang nagsasurvey sa YouTube, makikita nyo yung mga tao na, alam ba, Marcos Duterte, alam niyo yan, di ba? Yung mga, nakalimutan ko yung pangalan ng channel na yun na nagsasurvey sa ibang lugar. Di ba? Kayo ba iboboto kay Marcos o kay Duterte? Di ba? Ganun po yun. Nakikita nyo naman siguro yun. Yun yung mga public survey, yung mga, sa mga karaniwang tao. Example lang yun. Nung tinatanong ng taong yun, yung mga nagsasurvey, okay lang naman. Sir, ito, boboto nyo ba ito? Bakit kailangan pa ba kumain? Kaya hindi ko maintindihan sinasabi nito. Kailangan pala busog ang tao bago siya talungin. Ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno na yan, mga nagsasurvey, kinakailangan alamin nyo yung level ng gutom nila, Make sure, yan ang requirement ni Castro. Kailangan busog at alamin ang level kung sila pa'y gutom pa o kailangan pa nila kumain. Anak ng teteng. Saan ba yung gutom nila? Nagbago ba? Nag-improve? So, kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon ng ngayon ay wala kayong sweldo, natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw ito, ay talaga sabihin niyo po, nagutom kayo. Yun po mga chong, no? Kaya kayo mga survey, Pulse Asia, SWS, make sure yung isa-survey nyo, kumain na. At saka hindi na wala ng trabaho. Dahil yan ang gusto ni Castro. Ba't kinuha ito ng Malacanang? At saka paano ito nakapasa ng Abugasya? Ay. Eto! Isa pa! Ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results. Totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa, nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. Yeah, tama. Nung siya ay na-appoint bilang unspoken person,
make sure na marunong kang tumira sa mga Duterte dahil kami ngayon ang tinitira ng Pilipino. Kaya itong taong to, sinabi na, oh yeah, I have it, don't worry. Okay, pay me 100,000 pesos a month. Joke lang yun. Hindi ko lang kung magkano sweldo yan. Ewan ko. Kaya ito, hina itong taong to, para lang tirahin ng Duterte mga chong. Dilawan to eh. Alam nyo na yan. Eh. Kita nyo yung isang batas niya sa YouTube. Di ba? Panayang tira sa Duterte. Di ba? Kaya, ngayon ko lang nalaman na clueless pala itong taong to. Tsaka mahina ang pagkakaintindi. Kaya lagi ko sinatanong yung mga tao, yung mga ibang abogado, paano lagi abogado yan? At the same time, makirtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, Sayabra, yung Israel-based na disinformation firm, nakita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga. Dapat, ma'am, pinakikita niyo yung kanila 10-file noon. Na ito yung papel, no? Na Pilipinas daw ay grabe ang fake news. Dapat ganun. Mamaya, hindi ko lang alam, hindi mo naman binigay ko anong source para mabasa rin namin kung yung sinasabi mo taga-Israel. Di ba? Pambihira. Ang porsyento ng disinformation and fake news. So yun talaga, nakakabahala. At obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Maayos ito dapat. Kasi kapag hindi natin natugunan to, maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Talagang yan ang mangyayaring mga survey. Kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because ayun na nadidinig nila na fake news. Let me correct that, no? Alam niyo mga Pilipino, pag sila'y nakakaranas ng isang magandang leadership ng isang gobyerno, kahit pa maraming fake news o naninira, pero ramdam nila yung magandang ginagawa ng gobyerno, baliwala yan. Diba? Ito kasi, ang intindi niya is 1 + 1 = 11. No? Hindi niya, dito pa lang sa sinasabi niya, she doesn't really, bigyan ng magandang example ang mga mamamayang Pilipino. Lagi niyang inaano ang fake news. Well, fake news. Ngayon, kung talagang maganda ang serbisyo ng gobyerno, unclear, ay kahit pa may naninira na, government, wala yan. Kasi ang NPA ganyan eh. Pero nung panahon ni Tatay Digong, di ba ang NPA panay paninira sa gobyerno? But the thing is, the people, no, felt yung pagbabago ng Pilipinas nung hinahawakan ni Tatay Digong. Kaya kahit manira yung mga tao doon na ikaw, katulad mo, Dilawan, tapos yung mga NPA, hindi sila naniniwala. Think about it. Nung bumaba si Tatay Digong, 90% at nanghihinayang ang mga tao. Yan ba ang fake news? Di ba? So ang Pilipino, matalino. Ito mga chong, ang ginagawa sa mga Pilipino, mga tanga, mga bobo. Yan ang pinalalabas niya. Kita mo, pag daw sumaksak sa utak nila yung fake news, hindi na paniniwalaan. No! Because, nararamdaman nila na hindi nangyayari yung pangako ni Bangag. Diba? Ay. Kaya yun ang ibig ko sabihin. Ito kasi itong kaso na to, lagi niya sinasabi na fake news kasi nasusuhulan na may brainwash. May mga tao ganon, sabihin na natin. Meron, may mga ilan lang na nadadala lang. Yung troll. Yung mga Bangag group of morons. Yan, mga nadadala yan. Pero karamihan ng Pilipino, hindi. Hindi sila, pag nararamdaman nila yung serbisyo ng gobyerno, yung mga mahihirap. Huwag na natin sabihin mayayaman. Huwag na natin sama yan. Yung mahihirap, yung middle class. Di ba? Balita ko, may category na ng middle class eh. Pero, ibig ko sabihin, kung talagang magandang serbisyo ng gobyerno, kung tapat ang ng gobyerno, kahit pa paninira yan, as a survey, kayo pa rin ang aangat. Yan ang paniniwala ko sa Pilipino. Hindi sila tanga. Itong si Claire Castro, si Ann Claire, no? Ay talagang pinalalabas siya. Ang Pilipino, mahina ang utak. Hindi natin alam, siya pala ang mahina ang utak. Hindi marunong umintindi. Kaya I'm sure siya na ngayon ang pinagtatawanan ng Pilipino. Di ba? Kaya ito pa kung ano mga pinagsasabi ng babae ito. It's really, sabi ko, oh my gosh. Dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr., tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari kapag ganun kasi lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, mag-decide base sa batas at kung ano yung tama. Kahit hindi... Ito abogado, mga chong. Sabi niya, base sa batas. Ano ba yung batas na dapat na ginawa kay Tatay Digong? See? Kaya nga mga chong, hindi porket abogado ang isang tao ay kailangan believe na kayo. Kailangan, abogado yan, paniwala natin. Wag. Dahil ito example.
no? Alam niya ang batas na hindi dapat ginawa yung kay Tatay Digong. Pero kinukwento niya ngayon. Kaya sabi ko sa inyo ang gobyernong bangag ngayon, they're trying to mind condition ang mga Pilipino. No? Isa na to, mina-mind condition niya. Sila Ted Filon nga natatawa. Siguro habang in-interview to, hindi na pinakikita sa camera o sa video, natawa na tagulo sa background. Pero wala na silang choice, they have to ask her. Wala na choice. Wala na matino. Sino tatanungin nila? Si Gadon. Di ito maging popular sa tao. Kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na ma-surrender to sa ICC. Ma-surrender to sa ICC. Diyan pa lang, ay talagang booking ang gobyerno, ay ang mga hinayupak na to, na sa ICC nila, sinuko si Tatay Digong. Diba sabi ni Bangag, Interpol? So ngayon, lumalabas sa bunganga nila na ICC. Although, even though na wala na tayong jurisdiction sa ICC, wala na. Diba? Kung akong abogado, no, hindi ako abogado, naintindihan ko, I'm not gonna mention the ICC. In the first place, wala na tayong jurisdiction dun Ito sinabi. So you can tell how fake news talaga sila. Hindi yung mga nagsasabi. Dahil lahat naman na nangyayari ngayon, katulad na sinabi ni Ma'am Harlika, nagkatotoo. Fake news ba yun? Bakit hindi nyo i-demanda? Di ba? Hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayos sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka. See that? Huh? Oh. Kasi nga, alam niyang mali yung ginawa ng gobyerno, sa kanya, tama. Kayo na mag-decide, mga chong. Kayo na. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon na dapat dalhin ang Pangulo sa ICC. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect. No? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people. Kayo mga pulse survey ulit, SWS, kinakailangan 100 million ang interview nyo. At saka nyo i-report nyo o sangpal nyo sa pagmumukha nitong tang to. Yung 2,400 daw yun, wala yun. Alam mo, unfair. Kapag meron chance ang pulse survey o yung mga SWS na yan, ma-interview na sabay-sabay in 100 million na Pilipino, mapapahiya lang kayo lalo. Kaya pasalamat ka, 2,400 lang ang in-interview ng survey na to. Dahil mapapahiya talaga kayo sa 100 million na yan. Maniwala kayo. Kaya huwag mo nang ipangarap. Kaya kayo, sa mga nagsasurvey, make sure 100 million plus yung i-interview nyo ay tatanungin nyo. Yan ang requirement ni Castro. Anak talaga ng tete ko. In the country. Okay. Kaya siguro sila Ted Pilot tawa. Ito pa yung kababuhan na ginawa niya. Pakinggan pa natin. On the people na naghihintay po ng accountability, kumbaga, hindi lang nga yung Pangulong Marcos Jr. ang bumaba ang approval at trust ratings, pero maging si Senate President Chis Escudero as well as House Speaker Martin Romualdez, bumaba din po yung trust and approval ratings. So parang, hindi po ba ito parang refleksyon na in totality, medyo yung dissatisfaction ng mga Pilipino in totality sa Administrasyong Marcos Jr. Pakinggan nyo mabuti pakinggan nyo. Tingnan natin sagot ito. Baba, kasama po yung ibang mga opisyalis ng gobyerno. Kaya nga po oo. Talaga pong magandang malaman saan ba galing talaga yung mga respondents. Kasi kung titignan nyo po, kung sino pa yung nasa Pilipinas, kung sino pa yung nasa bansa na nagtatrabaho, yun pa yung bumababa yung rating. Yun lang. Yan, kung sino pa raw yung nagtatrabaho, yun pa raw mababa rating. Anak na tayo, napapasingot ako. Yan pulse survey ba yun? Pakinggan nyo mabuti. Ano ba to? Tapos on the people na naghihintay po. Tama, tapos na pala. Okay, anyway, ito tao to. Kinakailangan, pag isa-survey nyo ulit, kumain at may trabaho. At sa mga nagsasurvey, kinakailangan 100 million na Pilipino ang inyong isa-survey. Yung 2,400, wala yan. Hindi sila naniniwala dyan. Minority lang yan, malilit lang yan. Ito sabi niya, kailangan interviewin mga 100 million plus para maniwala tayo na totoo nga sila sabi ng Pilipino. And again, remind you mga mga surveys company, make sure kumain na po sila. At hindi po sila natanggal sa trabaho. Kung walang trabaho, okay na yon kasi nga walang trabaho pa
Okay? Bobo talaga. Anyway, alam niyo mga chong, ito si Aunt Claire, no? At alam naman natin na siya po ay talagang may nagsabi na hinire para siya ang gawing tirahan ng mga vloggers o kung sino mga journalists, yung mga titi. Instead na si Bangag ang titirahin nila ay ito na lang si Castro. No, parang I don't know, fall guy ba tawag doon? Yun ang lumalabas daw na hina nila to para siya tirahin instead na si Bangag. Pero hindi alam ng mga bobong ito na nagre-reflect itong spokesperson na to kay Bangag. Kaya nga siya spokesperson ng presidente. No? So baliwala dahil unang-una, wala namang utak pala to. May pagkabobo rin pala to. Kaya sabi ni Mama Harlika, lukarit. Di ba? Kaya obvious talaga, kita-kita mo nga eh. But anyway, kanino ba naman, kasi sino ba naman pinagtatanggol dito? Eh di ito. Siguro sabi ni Bangag, oh, Claire, gawin mo trabaho mo ha. Ang kontrata, tirahin mo na tirahin si Duterte. No? Para hindi kami nakikita na tao. At ikaw, magpakatanga ka para ikaw ang laging titirahin ng mga tao at mga vlogger. Ikaw ang pagpipistahan. Hindi nila alam, Bangag, na siya ang dahilan. Kaya itong Claire na to ay nagkakaganoon. At may nagsasabi, baka raw ito ang nag-hire. Baka lang ha. Ha? Yan. Allegedly. Oh, itong dalawang to. Yan, dalawang yan. Yan. Para yung positive sa droga yung mga yan. Ha? Yan ang ibig ko sabihin, mga chong. Ito ang ng isang unspoken Aunt Claire Castro na kung paano tirahin lang talaga ang Duterte. That's the whole thing dito, mga to. Wala na naman pong iba pang dapat pag-usapan pa. No? Itong si Claire Castro ay hinahil para tirahin lang ang mga Duterte at yung mga tumitira sa mga Bangag. That's only her job. Think about it. No? Isipin nyo mabuti na kapag may press conference ang PCO, isa lang ang nakikita natin na lumalaban ng sabayan. At ito nga yung taga Net25. Ito lang yung matapang. At straight talk, no? At sumikat siya dahil dito. Kaya to si Aunt Claire ay allergic dito sa babae ito. No? Anyway, mga chong, paalala ko lang sa inyo, ang talaga sumisira ng Pilipinas. Yan. These are the people who ruin our country. At up to now, nasa posisyon pa. And yung sa likod nilang mga aso, ay hindi natin alam kung makakalusot pa o hindi na. Sana hindi na. Pero itong tatlong nasa harapan, wala pa tayong magagawa. Hanggat hindi nag-act ang ating Pilipino, majority, na 100 million, no? ay hindi mawawala ang mga demonyong ito. Okay? Tandaan nyo mga pagmumukha na yan. And come to think of it, no? Meron tayong mga balita, no? Nakita natin sa dyaryo, na ang mga party list na kinaiinasan natin ay nasa less than 2% daw, which is palakpakan natin. Huwag na natin iboto ang mga ito. No? Tandaan nyo, sila ng Pilipinas. Kung isasama nyo pa itong mga to, hindi lahat yan ha, baka sabihin nyo lahat, pili kayo, yan, Akbayan, wag yan. Gabriela, wag yan. ACT teachers, wag yan. No? Yung iba hindi ko pa alam hindi ko alam, pero nasa mababa sila. Usually, nung panahon ng mga dilaw, ay talaga malalakas yung mga yan. Kaya ituloy natin ang ating paniniwala, no? At syempre po, no? Ay itong si Sabah, no? Struggling to reach one support pre-election endorsement. Tama, si Sabah. Mababa rin sa survey, no? At syempre, itong bayan muna na pinagmamalaki nila palagi doon na walang ginawa kundi magyabag lang at mangurakot, no? Ayan, 0.6, no? Ayan. Kaya mga chong, ang akin lang po ay ituloy natin yan at gumagana ang ating pakikipag-usap sa ating mga Pilipino, totoo, ay sana po, no? Ay wag na natin iboto ang mga hayop na to, no? Kasi sino ba kawawa? Mga Pilipino. Sila palagi ang biktima na nangyayari sa politika, no? Ang politics ng Pilipinas ay napakapangit ngayon. Okay? Kaya wag natin pabayaan na 2025 na manalo ang mga demonyo, no? Tandaan nyo, sa darating na May 12, magkakaroon po ng dayaan, no? At may balita na may mga lumalapit na sa mga senator, hindi ko lang kung sino yung mga senator, na bayaran sila ng 100 billion, sure ball na sila sa Senado. Think about it, guys. Sino ba ang may pera sa mga partido? Diba? Kaya, hindi talaga ako maniniwala na mai-straight ng aliasang Bangag kung hindi sila nagbayad. Kaya tatulad na sinabi ni Atty. Glenn Chong, mag-block voting tayo sa PDP laban
taasan natin ang boto, straight natin, para kahit dayain ang numero nila, hindi pa rin sila malalaglag kasi napakataas. Just like what happened to Tatay Digong, dinaya na siya, pero mataas ang score niya, kaya hindi siya tuluyang bumagsak kay Rojas. Ganun po ang gawin natin. Wala tayong magagawa. This COMELEC is not really an honest commission. No, hawak to ng Malacanang ang COMELEC. I don't believe Garcia. He is just a scumbag. Kaya mag-iingat po tayo, huwag po tayo magpapaniwala sa mga COMELEC na to. Diba? Nandiyan sila, may bali-balita pa, bayan din mga yan, kaya ingat po mga Pilipino. This is our chance na ipakita natin kay Bangag na hindi laging Pasko sa kanila. Think about it, dahil pag naipasok nila ang natitira nilang mga senator, kawawa ang Pilipinas. Hindi ang Duterte. Ang Duterte pangalawa lang yan eh. No? Siyempre, ang purpose din ng PDP laban is to stop, to impeach Tatay Digong, Vice President Sara. Pero, para rin sa Pilipino ito. Think about it guys. Wala nang oposisyon sa gobyernong ito. Dahil ang mga dilawan mismo ay hawak na rin sa leeg at sa pera. Hawak ng pera ang mga oposisyon ngayon. Ang mga dilawan. Katulad ni Hontiveros. Alam nyo na yan, hindi ko na dapat i-explain sa inyo. Kaya, iboto po natin ang straight PDP laban. Yan po. Yan. Kaya sana po mga chong, sa darating po Mayo 12, iboto po natin ang PDP. They are only our chance para magkaroon ng opposition sa Senado. Para kung ano man yung pinaplano ng Congress at ang mga bangag sa Malacanang, meron sa gitna nahaharap dito. And I believe that. It's only 6 years. Subukan natin sila. Bigyan natin ng chance. Bigyan na natin ng chance ang mga recycled senators ng alyasang bangag. Come on guys. Tulfo, Lapid, Revilla, Soto, Pacquiao. Ano ba yung mga yan? Binay. Ano gagawin nila? They're just there for display, design. Get your money and go there to province o mamasyal lang. Wag naman po mga chong. Wag po tayo magpakatanga. Straight talk lang po tayo. Okay? Alright, hanggang dito na lang po tayo at sana po ay naintindihan nyo at nagustuhan nyo ang ating topic for today and we will see you again soon. Again, para po sa sinabi ni Vice President Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. Ayusin po natin dito. Salamat po.